Patuloy po nating iwang bukas ang ating mga apps or Bible dun sa mga talatang binasa sa atin. Dahil throughout the message, we would be referring back to some of the text that was read to us. Okay, di ako magsasawang paalala sa inyo niyan. And I hope may mga occasion that you would really be amazed of the triumph the Lord has achieved for each and every one of us, lalo na paglubog ng araw. Ano po? God loves to restore. Natutuwa naman ako kasi parang as I review itong month na ito, yung first message ni Bishop at ang sumunod na message ni Elder Sito ay tila bagang paghahanda para sa ating mensahe ngayon. So kung maalala ninyo yung mensahe ni Bishop, ando doon yung paalala na talagang na maari tayong ma-deceive, no? At maari nating i-deny yung katotohanan na tayong makasalanan. At binanggit nga niya yung halimbawa ni King David, no? Kaya doon pa lamang napakagandang paalala na. At dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay si Haring David, no? At yung mensahe naman ni Elder Sito ay yung kanyang pagbibigay diin kung paano ang mga anak ng Diyos ay maaari niyang gamitin para mag-restore ng isang kapatid na nagkasala. Kaya malalim yung katuruan na yun dahil isiniwalat sa atin ni Elder Sito kung ano yung kasalanan at kung paano tayo nabibighani sa paggawa ng mga bagay na ito. Kaya nga, let's now open our hearts and mind upang matunghayan natin ang mensahe ngayon. God loves to restore. Alam naman natin yan, di ba? Yung to err is human, to forgive is divine. Sa ating mga Pilipino, ewan ko siguro dahil ako matanda na, yung first part niyan, ang translation sa atin yan, yung sapagkat kami ay tao lamang. Ano? Napakagandang awitin, pero ang kwentong ito, yung mga pagkakamali, ay para bang unawain mo na lang ako kami, sapagkat kami ay tao lamang. To err is human. Yung second part, forgive is divine. Kaya nga, itong kasabihang ito ay nagbibigay ng silip sa atin tungkol sa kung sino tayo bilang nilikha ng Diyos as human being. At kung paano naman nakikipag-relate sa atin ang Diyos, no? How God deals with us. Kaya hayaan nyo na sa ating pong pagtalakay ng ating paksa ay lubusan pa nating maunawaan ang ating kalagayan at kung paano tayo inaabot ng Diyos sa ating kalagayan. God loves to restore. Nung nakikinig ako dun sa mensahe ni Bishop, yung pagbanggit niya kay Haring David, kasi nung nag-aaral ako sa seminary, alam niyo naman, maraming mga kasama dito na, lalo na sa aming paksa ng homiletics, no, yung preaching. Tapos iniisip namin yung buhay ni Haring David, sabi ng isa kong kasama, kasi Baptist. Meron ako dyan, sabi niya, talagang 3 points, no? Buhay ni Haring David, no, yung kanyang pagkakasala, sabi niya, 3 points, para mas madaling maalala, 3B, ano? 3B daw, B. No? Ano yun? Sabi namin, B, bathroom, B, bedroom, B, baby. No? Sabi niya, 3 points na, no? Parang sakop na sakop yung buhay at pagkakasala ni Haring David. At nabanggit din ito ni Bishop. Kaya nga, para bang kitang-kita natin yung buhay ni Haring David. At dito, maganda sa ating pag-aaral dahil yung God loves to restore, paano kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na sa atin na talagang nagkakasala. No?
Kaya tunghayan na po natin ang mga talata na binasa sa atin. At unang-una po natin makikita rito, bago po dun, mayroon po akong, habang naghahanda ako ng mensahe, nakita ko po ito sa isang post ng isa kong kaibigan. Theologian po siya, at ang kino-quote niya rin ay isang theologian sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang anak. No? Tunghayan natin to kasi napakaganda. No? Sabi nung anak na 3 years old, maaayos ba natin ito? No? Yung toy. Sabi nung tatay, oo, kaya natin yan. No? Ayusin natin. Tapos sabi nung bata, bakit natin kailangan ayusin ito? Sabi naman ng tatay, no? Siyempre, para gumana uli, para maging maayos uli yung toy mo, no? Sabi naman ng bata sa kanya, hindi. Ayusin natin ito kasi mahal natin ito. Sabi sa kanya. Kaya para bang yung tatay naman na theologian nagitla, no? Kasi sabi niya, wow, no? Napakalalim ng theology ng aking 3-year-old na anak. At nawa, sa ating pag-aaral na ito, hindi naman siguro yung lalim, talagang tumimo sa ating puso yung katotohanan ng God loves to restore. Kaya una, dito makikita natin sa kwentong ito na ang ating Panginoon ay nakikita niya. At mas malalim pa, nalalaman niya. He sees and He knows. Yung last verse, bago mag-chapter 12, no? Yung binasa sa ating mga talata, yung last verse na ito, sabi, God was not pleased with this thing that David has done. So kita niya, no? all throughout, nakikita niya. No? Bagamat patago ang ginagawa ni Haring David, may mga kakutsaba siya, mga helpers niya, mga servants niya sa kanyang kaharian, pero God sees and God knows. Kaya yung unang-unang talata binasa sa ating kanila, no? God sent Nathan. No? He sees and He knows and He makes a way to confront David. At dito, makikita natin kagad ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in His sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonites. Wow. No? God sees and He knows. You see, the Lord sees and knows the wickedness of man. Pero kakaiba ang kanyang pagtugon. It grieves His heart. Take note of that. Kung tayo ay nagkakasala, ganun din si Haring David. No? Yan po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun ang kanyang tugon sa kasalanan. No? He grieves. Sa simula pa lamang yan, no? Nung nagkasala mga tao, di ba? Genesis chapter 6. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. Pwede mo na lang sana walisin lahat yan, no? In fact, makikita nga natin the Great Flood, pero even with that, nandun yung kakaibang bat na pagkilos ng Panginoon. No? At dito, mga kapatid, kakaiba. No? At dapat makita natin kasi doon sa kwento, makikita kagad natin anong response ni Haring David? Patayin yan, no? Yun ang response ni Haring David eh. Patayin yan. But God is not like man.
At una-una natin matutunghayan sa Biblia, He is slow to anger. Slow to anger. Hindi siya magagalitin. And you know why? God does not keep a record of wrongs. Kung gusto niyo i-check yan, napakaganda niyan kasi namangha din ako. Kung babasahin niyo yung God's love sa 1 Corinthians 13, usually tinatranslate natin yun na God is not irritable. Love is not irritable. No? Yun yung usual translation. Pero maganda yung translation sa NIV eh. Sabi doon, love does not keep a record of wrong. Ibig sabihin, yung love daw ng God does not keep a record of wrong. That's a very deep teaching, mga kapatid. And the Lord pricked me in my heart kasi sinishare ko naman sa inyo yung kalagayan ng aking mga anak. No? Konting kilos lang, nagre-react na ako kasi para bang sagad na ako. No? I keep records of wrong. And that's not love. That's not love. Meron mga instances, pag nakikita ko nag-a-act yung aking anak dahil sa kanyang depression, no? Nag-grieve ako. And that's what the Lord would like for us to do. Pero yun nga, that's where I always fail. I keep records of wrong. Punta lang siya sa kitchen kasi alam ko, pag siya nag-isolate sa kitchen, susunod na ako, kailangan ko mag-isolate kasi basa na lahat. Pagpapasok siya sa banyo, sa kanyang pagkilos, bumabaha doon sa banyo. Pero, it should grieve my heart. Pero yun nga. And, take note, kung nag-keep siya ng record of wrongs ni David, oh wow. No? Puno na ang salop, pak! No? Haring David nga, sa kwento lang eh. That man must die. Kaya, hindi siya katulad ng tao, hindi siya katulad ni David. God does not keep record of wrongs. He's slow to anger. He sees and He knows, but He does not condemn David. Take note. He sees and He knows, He does not condemn. Kaya ano una kagad sinabi sa kanya ni Nathan? Nung sinabi niya na, I have sinned against the Lord also had put away your sin, you shall not die. Unang tugon ni David, doon sa pagmamalabis ng mayamang tao, that person must die. Pero ang Panginoon, the Lord has also put away your sin, you shall not die. And here is a verse. Diyan mo una pinakilala kung sino ang ating Panginoon, kung sino si Yahweh. Ito ay yung hinangad ni Moses na makita ang Panginoon. At naawa ang Panginoon at muli siyang nagbigay ng kanyang kasulatan na binasag ni Moses. The Lord passed before him, Moses, and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Yung mga kasunod na verse dyan, alam natin na meron ding mga punishment, no, sa mga wicked. No? Although
Super. Kasi sabi rito, steadfast love for thousands of generation. You see, magandang exercise eh. Tingnan niyo yung Exodus 34, 6-7, and then cross-reference niyo. Makikita niyo throughout the Old Testament na paulit-ulit, no? Even the prophets appealing to this verse. Kaya nga, kung kilala mo ang Diyos, maunawaan mo rin yung sinasabi ng mga theologians na in spite of our wickedness, but, no? Kaya ang tawag namin dyan, theological but. Ibig sabihin, masama ka, but, no? Iba ang pagkilos ng Panginoon. A very good example of this ay yung prayer ni Nehemiah. Tunghayan po ninyo, no? At talaga dyan, siniwalat ni Nehemiah kung paano talagang nagre-rebelde ang bayan ng Diyos. But they and our fathers acted presumptuously and stiffened their neck and did not obey your commandments. They refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them. But they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. Ano sabi niyan? But, no, but you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them. Wow! Kaya nga tawag ko niyan, the theological but. In spite of man's sinfulness, in spite of man's wickedness, he's grieved in his heart. And then he reached out. He does not condemn. You see, God is not man, like David. Ang ganda kasi, after hearing the parable of the rich man and the poor man and his beloved one little ewe lamb, that he treated like daughter, then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, ginamit pa yung pangalan ng Panginoon, habang nariyan ang Panginoon, yung taong yan, kailangang mamatay. Doon sa binasa sa ating translation, he must die. And he shall restore the lamb fourfold because he did this thing and because he had no pity. Wala siyang awa. Mamaya tutunghayan natin. Kasi napakaganda nung pagkagamit ng parable na yan. He sees and he knows, but he does not condemn. Instead, he restores by revealing the depth of our sinfulness for us to come to our senses and repent. I really tried to compress, kasi there's so many things to unpack here sa buhay ni Haring David. Paano daw? No? Ni-restore tayo ng Panginoon by revealing the depth of our sinfulness for us to come to our senses. Kaya nga, anong sagot ni Nathan? Na siya din gustong ipaabot ng Panginoon? You are the... Pambira. Kasasabi mo naman, kailangan patayin yung taong yan. No? Dahil walang awa, ano sabi ng Panginoon through Nathan? Ikaw yun eh. You are the man. And here it is. No? I really believe na it would really take for a person to come to his senses. Kasi yun ang gusto naman ng Panginoon. Hindi naman siya nakikialam sa atin eh. Gusto niya ang realization sa atin. Dahil yun ang pagmamahal eh. Marami. Ako, Ama, pag mali, pwede mo ipagpilitan, mapalo, pero in the end, alam mo na,
Dapat yung ating anak mismo makaka-realize niyan eh. Revealing the depth of our sinfulness. Hindi po madali yan kasi it would also take God's grace kasi maraming beses pag nakita mo yung lalim ng iyong pagkakasala, it's either panghawakan mo yung love ng Lord sa'yo or katulad ni Judas, magbibigti ka. You're not able to forgive yourself. And mas maraming pagkakataon may mga tao na talagang hindi nila rin mapatawad ang kanilang mga sarili. But you need to face that. And you need to hang on to God's steadfast love. Kaya nga, napakahalaga na mag-grasp natin, bakit itong kwentong ito? Bakit itong parable na ito? Unang-una, it cuts through the heart of the mother. Andun yung comparison between the rich man and the poor man. It's actually the family of David, David the king, and Uriah the Hittite. What's really the heart of the matter? David's inordinate or inexplicable lust and sexual urge. Yun din yung binanggit ng Panginoon. Binigay ko nga sa iyo lahat ng asawa ni King Solomon. I mean, they keep a horde of concubines. Mayroon pa nga siyang sarili niyang asawa, 6 na at this time. Tapos, andiyan pa yung concubines ni King Solomon, andiyan pa yung mga iba pang asawa ni King Solomon. Siguro magtataka tayo, bakit ganito? Kasi nung panahon na yun, when kings enter into truce or treaty with other kings, binibigay yung anak bilang asawa. Kaya maraming ganong instances. Kaya nga si King Solomon, yun ang naging cause ng kanyang downfall, di ba? Kasi when you marry the daughter of a king, you also marry their God. Kaya dala-dala din yung mga idols nila. Yun yung kalakaran dyan. So, kung meron kang sexual urge, andyan dyan lahat. Pili ka, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5. Madami. Kaya nga, kung tutuusin, kung yun ang parang in fact, you can really explore yung kwento ni Haring David kasi sabi rito, nagigera yung mga kasamahan niya. Tapos siya nag-i-enjoy. Nandun siya sa biranda, kaya nakita niya. Supposed to be, wala siya dapat dun. Dapat andun siya sa gera, kasama nung kanyang mga trusted men. Pero yun nga, parang patong-patong. Sabi nga ni Bishop, pag hindi mo in-acknowledge yung sin, you will continue to sin. Di ba? Nangyari na nga ito, pwede sanang one night stand, nabuntis. Naku. O sige. Tawagin natin yung asawa mo para hindi mabisto. Hindi. Dito sa kwento ito, kitang-kita mo na ang portrayal ng poor man is honorable. Yung rich man, walang honor. And look at Uriah, how he acted. Kinuha siya ni Haring David para umuwi at mag-enjoy sa pagpapahinga niya kasama ang kanyang may bahay. Pero anong ginawa ni Uriah? Doon natulog sa gate ng kaharian. Why? Kasi hindi niya maatim na mag-okay siya at magkuya-kuya siya. Samantalang yung mga kasama niya, yung mga tao niya, nakikipaglaban. Oh, wow. Come to think of it, doon pa lamang dapat na-prick na yung conscience ni David. Hindi. He just continued on. Kaya nga, kitang-kita natin yung sa parable na yan. At kung susuriin nyo talaga ang parable, alam nyo ang kagandahan ng parable? You need to enter into the story
for you to understand what God is trying to teach you. And certainly, David entered into the story for him to realize that he is that man. And when you read parables, yun ang intention ng God eh. No? Yun ang intention ng ating Panginoong Hesus kung bakit nagtuturo siya through parables. Kaya anong panati niyang panawagan? Those who have ears, listen. Ano ibig sabihin niya? May mga tenga naman tayo. Parang sinasabi niya, makinig kayo ng mas malalim. Enter into the story. Siguro magandang tanong, nasaan kayo dun sa kwentong yun? And you know why? Bakit kailangan ng parable? Bakit kailangan ng story? Yun, katulad ng sinabi ni Bishop. Pero mas malalim. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Alam niyo yung deception, madaling mangyari sa kahit sino eh. Madali tayong ma-deceive ng ating mga puso. Lalo na ngayon sa panahon ito, sa social media. Kasi bawat isa sa atin, we're caught in our social media bubble. So, if i-feed sa iyo yung mga gusto mo lang marinig, if i-feed sa iyo kung ano yung gusto mong paniwalaan. Kaya, yun yung algorithms niyan. Kaya, sometimes you really have to. Meron ako mga kaibigan talaga na hindi na sila nag-Facebook. Kasi feeling nila talagang madali silang makot into that kind of trap. The heart is deceitful above all things and desperately sick. It's good that the Lord searches our heart. At yun ang ginawa ng Panginoon kay David. Siniliksik niya ang kanyang puso. At alam niyo mga kapatid, that is one character of God that we need to really keep into our heart whenever we think of this theme. God loves to restore. How? He searches our heart. Kaya kung gusto kong, ewan ko kung mayroon na gumawa ng kanta, magandang kanta siguro, no? God, the searcher of hearts. Kasi yun ang sinasabi dyan sa Romans chapter 8. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, which is now working in our hearts. Yun yung kagandahan doon ngayon. Kaya niya binigay sa atin ang banal na Espiritu upang patuloy na saliksikin ang ating mga puso. Wow. Kaya nga, paano tumugon si Haring David? I have sinned. Against the Lord. At yung lalim ng kanyang pagsisisi, mababasa natin yan sa Psalm 51. So I don't know kung, kasi the Lord just led me na for us to read it all together. I don't know kung may flash nyo yung Psalm 51. Okay, gagawin daw ng ating mga technical support team. Let's all together read. Ito yung paano talagang tumugon si Haring David sa lalim. Mukhang nga ito walang mababasa. Okay, kung yan, babasahin ko na lang itong aking kopya.
Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. So take note kung paano niya hinaharap yung lalim ng kanyang pagkakasala. It is ever before him. Can you imagine that? No? Hindi ka siguro makakatulog dyan eh. No? Hanggang hindi mo talaga isettle yung heart mo. It's ever before me. Kaya nga hindi nakayanan ni Judas, nagbigti siya. And I'm sure, ando dun siguro yung mga ganong pagkakataon para kay Haring David. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. You see, yes, alam niya, ang lalim ng kanyang pagkakasala kay Bathsheba, kay Uriah. In fact, si Uriah is one of David's trusted men. He is listed as one of David's mighty warrior. Mababasa niyo yan sa chapter 23. Nakalista siya. He's one of those. He's part of the 30. No? Trusted, mighty warriors. Mas na kayang gawin ito ni Haring David sa kanya. Alam niyo, yung ways lang ng king, madali sana yan. Kung nagustuhan niya, kausapin niya si Uriah. No? And I'm sure Uriah and even Bathsheba would be willing. Kasi siya yung hari eh. What the king wants, the king gets. Pero, wow. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. No, siguro yung habang sinusulat niya ito, naririnig pa niya yung sinabi ng Panginoon through Nathan, you are the man, blameless in your sight. Behold, I was brought forth in iniquity. Tingnan niyo tuloy yung pagsaliksik ni Haring David, yung lalim ng kanyang pagkakasala. Sabi niya, talagang simula't simula pa. Binubuo pa lamang ako, tigib na ako ng kasalanan. At alam niya, ang hinahanap ng Panginoon, verse 8, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Ano, lalim po. You delight in truth in the inward being. And if you are giving to deceit, wow, kaya nga kailangan na natin ng Panginoon. Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Let me hear your joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Siguro hindi siya makagulapay dahil nga sa tindi ng kanyang pag-struggle, ng kanyang pagkakasala. Kaya nga, dun sa verse 10, but before we read that, no, kasi part ng PowerPoint presentation ko, gusto ko lamang matunghayan natin, kapatid, yung sa dulo, no? Verse 17, bago niya muling balikan yung kanyang pagiging hari at yung desire niya na magpagpalain ng bansang Israel. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Wow. When the Lord revealed to us the depth of our sinfulness, yun yung mangyayari sa atin. Broken. Pero broken ka na tangan-tangan mo yung pagmamahal ng Panginoon. That is the only thing that you can hold on. God's mercy and love. Nothing more, nothing less. You see, nung bago pa lang ako Kristiyano, naalala ko yung karaniwang sabi-sabi ng mga, especially ng mga young Christians, no?
Pag may mga pagkakamali, pag mayroong sumalya, sabihin nila, si Taning kasi. No? Ang sinisisi si Satanas. No? Si Taning kasi, si Taning. Parati, narinig left and right. Pati na sa office, si Taning kasi. Dito, walang ganong papasubaling. Talagang alam ni Haring David. Kaya nga, mga kapatid, tignan niyo itong sinabi ni Haring David at ang aking panalangin, ito rin yung maging panalangin nating lahat. Mamaya, awitin natin ito. Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. Yes, the Lord restores us and forgives us, but we still have to face the consequences of our sin. So, unang-unang consequence, siguro para lalo pang tumimo at alam ng Diyos kung paano talaga aabutin ang puso ni Haring David. The child who is born to you shall die. And then, dahil sa ginawa niyang pagpatay kay Uriah, the sword shall never depart from your house. Behold, I will raise up evil against you out of your own house, and will take your wives and give them to someone who is close to you. Sabi diyan, doon sa binasa sa ating translation kanina. To someone is, you know kung sino yun? Yung anak niya na nag-rebelde sa kanya. So ang ginawa talaga ng anak niya para lalong ipahiya at ipangalandakan na, ay, si Haring David, wala yan. So, dinisplay niya lahat yung mga asawa at yung ng kanyang ama dun sa rooftop, dun din niya ginagawa. No? Under the heat of the sun para kitang-kita ng mga tao. Can you imagine that? Parang iniisip. Nung binabasa ko yung sabi ko, Lord, kung sa mga movies may mga X-rated eh. Tapos ito ang tin. Talagang napakatotoo ang salita ng Diyos. No? Walang tinatago sa atin. You know? Parang, oh wow. Ginawa mo ito ng palihim, sabi niya, gagawin ko ito sa iyo ng pangangalandakan ko. At siguro, yan yung lalo pang tumitimo sa puso ni Haring David. No? In the end, God loves to restore. Yung theme natin reflects God's love and His commitment to renew the whole of creation. Take note. Hindi niya lamang God loves to restore yung tayo as individual, pero it's really the whole thrust of His redemption, His plan of redemption, to renew the whole earth, no? Infected by sin. So, mayroon pong napakagandang statement. No? This is a statement of faith in narrative form. No? Kakaiba siyang statement of faith. Galing sa Christian Reformed Church of America, which they adopted in their synod in 2008. Bago pa lamang ito. Pero napakaganda kung paano niya na-capture yung essence na itong God loves to restore, which is part of His desire to restore the whole world. Our world, fallen into sin, has lost its first goodness. But, again, theological but God has not abandoned the work of His hand. Our Maker preserves this world, sending seasons, sun, and rain, upholding all creatures, renewing the earth, promising a Savior, guiding all things to their
purpose. Siguro at the back of their mind, sinusulat yan yung covenant with Noah, no? The covenant of mercy, symbolized by the rainbow. Sabi ng Panginoon, tuwing makikita mo yung rainbow, no? You will be reminded that I will no longer destroy this earth. You see why? God holds this world with fierce love. I love that term. God loves this world with fierce love. Wow. Ay talagang isang pagmamahal na ipaglalaban ng buong pagkatao. At yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Keeping His promise, He sends Jesus into the world, pours out the Holy Spirit, and announces the good news. Sinners who repent and believe in Jesus live anew as members of the family of God, the first fruits of new creation. So, God loves to restore, reflects God's love and His commitment to renew the whole of His creation. But He also desired to restore us to His original intent of us being in the image of God. God restores us, His people, to His original intent, for us to be His image bearer, exemplified in His Son, Jesus Christ. So yun na ngayon yung in the image of God. So paano yun? Look at Jesus. Kaya nga, ano ang plano ng Diyos? And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Mamangha po kayo sa pagkakasulat niya kasi past tense eh. Ibig sabihin, as far as God is concerned, because andyan ang Holy Spirit na binigay niya sa atin, done deal na yun. We will be conformed to the image of His Son. Wow. So with that in mind, mga kapatid, let's take a look at three things. First, it is all about God's mercy and love and His grace. Yun dapat yung ating ipinumuhay. So patapos magkasakit, no? Afflicted ng sickness yung anak ni Haring David through Bathsheba, na sinabi ng Diyos na mamamatay, anong ginawa ni Haring David? Nag-prayer and fasting siya. So talagang nililive out niya yung kanyang paniniwala of God's grace and mercy. Ano sabi niya? Who knows, no? Maawa pa sa akin ang Panginoon. No? Namuhay siya to as much as he knows about God's mercy and love. Actually, mga kapatid, mas meron tayong advantage kaysa kay Haring David. You know why? Kasi we can look back at the cross. We can always look back at the cross. Kung nagda-doubt kayo, kung mahal kayo ng Panginoon, look back at the cross. Kaya nga, etong verse na ito, galing kay Paul, pwede tayong mag-respond in different ways, pero gusto ko ito eh. And actually, I'm making this my own prayer. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, or I live within the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You see, tayo mga Pilipino, alam natin yung utang na loob. Mahalaga sa atin yung utang na loob. Ano yung sinasabi dito ni Pablo? Meron siyang utang na loob na pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang utang na loob na pag-ibig. Paano mo mababayaran yun? Would you pay it in cash? Would you pay it in your sacrifice? Would you pay it in flagellation? Hindi, sabi ni Paul, hindi. I can only pay it in love. So pag meron kang utang na loob na pag-ibig, ang kabayaran mo lang din, pag-ibig.
Ganun. Ganun niya sinimplify. So, it's all about God's mercy and love. Therefore, I love. Sana yun din po ang maggabay sa ating mga buhay. And then secondly, wala dyan sa ating outline na binigay ko sa inyo. You can write this. God is the searcher of hearts. Kung sinasaliksik niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, then we better pay attention to our hearts. Let us be mindful. Alam niyo, dyan sa text, sabi ng Panginoon, you despise the word of God. Tama na, kinakausap ba niya si Haring David? You utterly scorn me, sabi ng Panginoon kay David. Tama na, nagpakita ba ang Panginoon sa kanya? You know, when I think of this and look at the story of King David, there are so many instances that his conscience could have been pricked. Yun na lang si Uriah eh. Kaya uwi ka, uwi. Nilalasing pa niya para umuwi. Natutulog na lang doon sa may gate eh. At hindi pa niya makumbinsi na, kung ayaw mo dyan, dito ka sa loob. Hindi. Doon pa lamang dapat, o kaya, can you imagine, inuutosan mo yung mga kasama mo sa palace na, kunin niyo yung babaeng yun, ha? Yun, kung sino yun. Alam nila eh. And I'm sure, at many instances, the Lord is trying to prick David's heart, his conscience. Naalala ko tuloy, I was sitting there. Doon ako nakatayo noon sa, I really remember it, doon sa, ano dyan? Sa may kanto ng Quezon Ave at ng Circle. Yan. Naalala ko na, Circle. Nakita ko yung isa nating kasama sa church. No? Pasakay na ng kotse. May kasama. Hindi yung misis niya, kilala ko rin. And the Lord just led me na, oh, kapatid, andito ka pala. Kaya, kapustahan. Tapos yung Sunday, nagkita kami. Alam mo, nagpasalamat sa akin. Pastor, maraming salamat ha. Hindi ko na inukil-kil kung bakit. He responded. Maraming mga pagkakataon, gagamitin yung ating mga kasamahan, mga kaibigan, or even His Word, para saliksikin yung ating puso. Bakit? Kasi our heart is deceitful, and He is the searcher of heart. Kaya nga, we need to pay attention to our hearts. Whenever we go to church, be mindful of the songs that we sing. And yung word na binasa doon na the heart is deceitful, yung preceding verses niya, ang tanong ng Panginoon, tayo na, do you really trust me? Yun yung tanong niya. Do you really trust me? And I can still remember one of our sister, si Maridol, testifying here. Alam niyo naman, may kaya sila, meron silang malaking hardware, papatayo sila ng bahay, nagbabuy and sell. Pero at that time, lingid sa kaalaman ng maraming mga kasamahan, pabaksak yung kanilang business dahil maraming mga hindi nagbayad. So nagpapatotoo si Maridol. Sabi ni Maridol, akala ko, nagtatrust talaga ako sa Panginoon eh. Na-realize ko hindi pala. Ngayong walang-wala na ako, talaga, ngayon masasabi ko, I trust the Lord.
So, nagpatotoo kung paano nag-provide ng Lord kasi hindi niya na alam kung saan siya. Doon lang niya na-realize, mga kapatid. Ha? Very deceitful ang mga puso natin. Kaya mga kapatid, pay attention to our hearts. And lastly, katulad nga ng reminder sa atin ni Elder Cito, be a channel of God's forgiveness. The Lord is also reminding us, freely you receive, freely give. Alam nyo, yung parable, nagulat ako dun sa parable na merong may utang na napakalaki, tapos pinatawad, tapos na-confront niya yung kanyang kapwa alipin na ang utang sa kanya 2 months salary. Yung sa kanya, yung utang niya, 1,000 times ng GDP ng Israel. Ganun kalaki yung utang niya na pinatawad ng Diyos. I mean, yung pagkakwento, alam mo na excessive talaga. Pero yun, ang point is, sobra-sobra nga ang pinatawad siya. Tapos, kaya yung mga kasamahan niya nagsumbong dahil, alam niyo yung closing doon, ano sabi ng Panginoon? Ganon din kayo. Kung hindi kayo magpapatawad ng taos sa puso. Oh, wow. Ganon din daw. Inulit ko, bakit ganito yung ending nito? Kinakausap ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Ganon din kayo kung hindi kayo magpapatawad ng taos sa inyong puso. Wow. Freely give as you have freely received. Sa ating pagtatapos sa awitin ng worship team, yung create in me a clean heart. And I hope and pray na as our response to this God who loves to restore us, we will be mindful of our hearts and our constant prayer, create in me a clean heart. So let's join them and make this as our prayer before I close us in prayer. Totoo, Panginoon, kayo lamang po ang maaring magsalagsik sa aming mga puso. Napakadali po naming ma-deceive. At nariyan ang mundo, Lord, para maging maganda yung aming pagpapatuloy sa aming pong kapalaluan. Lord, katulad ng aming pong inawit, siya ng aming panalangin, pakilinisin niyo po aming mga puso. Create in me a clean heart, O God. May mga kasalanan kami, Lord, na sa amin lang. Kami lang din naman na nagbabata. Wala naman nakakaalam. Pero alam namin na we are grieving your heart. We are destroying ourselves. Kaya even with those little sins, Panginoon, save us. Create in us a clean heart. Create in us a clean heart. Yes, may mga pagkakataon na we are joyful, pero alam namin na you're more than willing to just give us the joy of our salvation. Sa totoo lang, Lord, kung wala kaming joy na yan, we cannot offer anything to the world. Kaya, yes, restore to us the joy of our salvation. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong paalala na you love to restore us. You love us. Amen. 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 Maraming salamat.